Magandang araw mga ka-homebody. Ngayong araw po ay ating pag-uusapan ang iba't ibang klase ng bahay para magkaroon po tayo ng idea sa ating pagdidesisyon kung nagpaplano na po tayong bumili ng ating bahay. So napaka-importante po nito na alam natin ang iba't ibang klase ng bahay para mapag-isipan natin kung ano nga ba ang nababagay para sa atin. Uunahin po natin na pag-usapan ay ang row house. Kapag sinabi pong row house, ito ay yung klase ng bahay na karaniwang affordable. Kasi talagang nakadesign ito para sa pangmasang presyo. Ang itsura ng row house ay ito yung bahay na dikit-dikit siya, dingding lang ang pagitan nito at isang hilera ito, one story lang po ang row house. So yun po ang pinaka-description ng row house. Ang pangalawa naman po ay ang townhouse. Ang townhouse po ay halos parehas din ng isang row house, magkakadikit din po siya at pare-parehas din ang sukat. Ang pinagkaiba po nila, ang townhouse po ay more than one story. Meron siyang minsan ay dalawang palapag, tatlo or apat po. Yun ang kalimitan sa isang townhouse. Kalimitang mas mabili para sa mga homebuyer ang townhouse kasi ay pwede kang makapag-install ng more than one bedroom dito sa isang townhouse kasi sa itaas pwede mo doong gawin ang iyong mga bedrooms, kaya mas pinipili ng mga homebuyers ang isang townhouse para sa kanilang convenience. Ang pangatlo po natin ay ang tinatawag na duplex. Kapag po sinabing duplex, ito po ay dalawang bahay na magkatabi, dingding po yung pagitan nila, pero wala po silang ibang katabi. Dalawa lang po sila at meron po silang bakanting space sa mga gilid nila. Kaya kalimitang pinipili po ito ng mga homebuyers na mayroon sariling sasakyan kasi malawak po yung magiging parking space ng mga homebuyers. Kaya mas pinipili po nila na duplex ang bibili. Ang sunod po sa ating list ay ang ating bungalow. Kapag sinabi pong bungalow, ito po ay one story house lang po na very spacious po yung paligid niya. Malawak po ang paligid ito sa harap, sa likod at sa gilid, kaya pwede po itong pagtaniman o kaya ay parking space na rin po natin. At bagay po ito sa ating mga elderly kasi po ay meron tayong mga nakatatanda na hindi na po kaya yung umakyat ng bahay sa second floor. So mas advisable po para sa kanila yung ganito pong bungalow. Kaya at convenient para sa mga nakatatanda. At ang panglima po natin ay yung tinatawag na single attached. Kapag sinabi pong single attached, ibig sabihin ito ay isang bahay na kadalasan ay maluwag po ang lot area. Malawak po yung space nito. Usually ito po ay 2-story. At ang madaling basihan kung ito po ay single attached, kapag ang isang bahay ay mayroong firewall, so yun po ay single attached. At ang pang-anim po natin ay yung tinatawag na single detached. Kapag sinabi pong single detached ang isang bahay ay kalimitang mahal na po ang presyo nito dahil malawak po ang floor area nito, and then ganun din po yung lot area. At kadalasan ito po ay more than one story at malawak na po talaga ang paligid nito. Pwede mo po siyang maikot. Wala pong nakadikit dito na anumang bahay, kaya medyo pricey na po pag sinabing single detached. Ngayon kung kayo naman po ay nakakaluwag financially,
at medyo lumalaki na ang pamilya, ay mas appropriate po para sa inyo ang isang single bed. Yan po ang iba't ibang uri ng bahay mga kakumbadi, at sana po ay nakatulong ang video na ito upang matulungan kayo na makapagdesisyon kung ano bang klase ng bahay ang nababagay para sa iyo at sa iyong pamilya, considering din po yung inyong budget. Sana po ay patuloy nyo yung subaybayan ang aking channel at magkita-kita po tayong muli. Salamat mga